Nag-acquire ka ng sasakyan. Maaaring binili mo ng cash or inuhulugan mo. Nandun yung investment mo. Kailangan na proteksyonan mo yung sasakyan mo. Lalagyan mo yan ng insurance. Yung iba, ipapa-PPF pa nila yung sasakyan nila. Hanggang dun lang ba para maging protected yung sasakyan mo? Mas maigi kung bibili ka ng dashcam. Yung dashcam na yan, kailangan at least yung mga features niyan maging proportionate naman dun sa investment mo. O yung makakasigurado ka ng mga features. Importanteng malinaw pa rin yung capture ng camera natin kahit gabi para kung anumang insidente mangyari. Katulad nito, may nakita tayong insidente dito. Kitang-kita niya, no, documented siya. Good day mga ka-offroad natin dyan at sa mga tagapagsubaybay natin ng Pasyal Motovlog. Ngayong araw na to, sobrang exciting kasi merong nagpadala sa atin itong dashcam. I-review natin to from unboxing hanggang sa installation tapos performance test ng 70 Mai. Ito yung A800 SE 4K dashcam. Sa pagkakaalam ko, ako yung unang magre-review nito dito sa Pilipinas. I-unbox natin to ngayon. Abangan natin, tingnan natin kung gaano ka-premium tong dashcam na to para sa mga mahal nating sasakyan. Konting background check lang tayo sa 70 Mai. Bali, itong company na to ay nabuo noong 2016. Isa sila sa mga leading auto intelligence companies ngayon. Bali, nag-specialize sila sa mga dashcam katulad nito. Naka-base sila sa global market na available sa 100 plus na bansa. Number 1 din sila sa Russia, Malaysia, tsaka sa Thailand. Simple lang naman ang vision nila. Gusto nilang maging safe at connected yung mga gagamit ng produkto nila. Unboxing muna tayo. Una natin bubuksan itong pinakamalaking box. Andito yung main camera. Ito yung main camera niya. Yan. Very slick and very premium ang itsura niya, nung material niya. Ito yung screen niya, 3 inches display screen. Siyempre may ano pa yan, may balot pa yan. Bubuksan natin yan pag nag-install na tayo. Tapos makikita mo may mga buttons dito, mga function buttons niya. Then ito yung camera. Nandito rin yung rear camera niya. Andito yung mga kable niya. Ito yung kable mula sa main camera going to the rear camera. So ito naman yung kable ng from camera going to cigarette lighter port. Siyempre, meron din niyang kasama na cigarette lighter port. May kasama din siyang pry tool. Ang laman nito ay yung manual. Meron siyang mga extra na mga mounting tape. Nandito din yung mga electrostatic film niya. Bali, yan yung laman ng main box natin. Ito yung OBD2 hardware kit. Kung hindi mo gagamitin yung cigarette lighter port, pwede mo siya i-direkta sa OBD mo. Dito, magagamit mo na yung 24-hour surveillance camera dahil nakadirekta na siya sa OBD. Kahit nakapatay yung sasakyan mo, gagana yung surveillance camera. Buksan natin. Kaya makikita nyo dyan, ito yung para sa OBD port. Tapos, andito yung ikakabit mo sa camera. Tapos, may kasama din siyang tape kung sakaling gusto mong i-mount ito dun sa ilalim ng dashboard mo. Lastly, meron silang pinadala sa akin na SD card. Bali, itong model na to, kaya na itong mag-accommodate ng hanggang 512GB na micro SD card. Tapos, ito yung voucher. Kung kailangan yung ipakabit sa shop, para mas professional yung pagkakakabit, meron kayong 1,000 pesos discount sa mga partner nila na shop. Mabibili mo to separately. So, pwedeng ang bilhin mo is yung main camera lang. Pwedeng wala yung OBD hardware kit. Pwede rin nandito yung OBD hardware kit. Ganun din yung SD card. So, lahat yan mabibili mo separately. Yan, ako na mag-i-install na itong dashcam na to rito. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis. Plug and play lang tong dashcam na to. Lagay muna natin tong electrostatic film dito sa sa windshield. Ito lang munang mount ikakabit ko. Ayan, tibay na kaagad.
Yun, perfect. Kitang-kita natin dito. Sakto lang yung size niya kaya hindi naman siya talaga nakaka-distract sa view mo. Or kung gusto mo, pwede mo naman siya ikabit dito sa likod ng rear view mirror. Pero ako mas gusto ko kasing ganyan para at least mas madali ko siya makontrol. Please remove before use. Okay. Kabit naman natin yung rear camera. Ito yung cable na gagamitin mo from front camera to rear camera, yung may ganito. Iduduktong mo yan dito. Yan. Mahaba itong pre-provide nilang cable, so kahit SUV yung paglalagyan mo, siguradong aabot to. Dalawang ways tayo para magkaroon ng power supply yung natin, camera. Unang-una sa cigarette lighter port, meron naman silang binigay na adapter. So dun tayo pwede kumuha ng power supply. Or pangalawa, dito sa pinadala nilang OBD2. Bale, ito, ikakabit mo lang to sa OBD mo para direkta na siya. Tapos ang kagandahan nito, pag naka-OBD2 ka na hardware kit, meron ka ng 24-hour surveillance sa parking area mo. So kahit nakapatay yung makina mo, gumagana yung camera mo, no? Nagre-record siya ng mga footage kapag ka meron siyang ma-sense na mga movement. Sa setting, makikita natin language, English. Ang kagandahan nitong camera na to, meron siyang Filipino language. Yan, Filipino. Pero dahil English speaking ako, dun tayo sa English. Yan. Yan, check. Pindutin lang natin check. Okay. Check. Check ulit. Time setting. So, time. Yan, merong QR code dito para may download mo yung 70My app, yung application nila para mas madali mo siyang maiset sa cellphone mo, madali ka rin mag-transfer ng mga files. Please insert memory card. So, insert muna natin. Ito yung kabitan ng SD card niya. Hanggang 512GB ang kaya na itong i-accommodate na micro SD. Yan. Format the memory card. Okay, format. Pindutin lang natin to. Formatting. Recording na siya. So automatic na yan nagsasave sa memory card. Pwede mo na siya gamitin kaagad. Pero syempre meron pang mga deeper settings, meron pang mga iba-ibang settings to. Ang kita naman malinaw. Iyan oh. Okay yan, so gamit na natin ngayon itong 70My A800 SE na dashcam natin. So, ang mga features na itong dashcam na to, unang-una, 4K resolution na to, tapos 30 frames per seconds na. Parang parehas na nitong ng settings nung action cam na ginagamit ko. Number 2, syempre, dual channel recording siya. Pwede mo siyang kabitan ng rear camera katulad ng ginawa natin. Kaya makikita nyo dito, andyan yung view sa mismo screen, yung rear camera natin. Yan, makikita nyo dyan sa sulok ng screen. Yan yung rear. Number 3, naka-super capacitor na siya. So, ang advantage na itong super capacitor, kahit nasa mainit na open parking area, iniwan mo itong sasakyan mo, patay na yung makina, hindi mag-overheat kasi up to 85 degrees Celsius yung kaya niya. Kaya mas matibay siya, mas durable. Meron siyang built-in GPS at saka ADAS. So parang yung mga features ng mga modelong sasakyan ngayon na may mga safety features, no? Tapos meron siyang voice control. Pwede mo siyang gamitan ng voice control. Like for example, take photo. Number 5, meron siyang buffered emergency recording. Yan, isa sa pinakamagandang safety features na ito, no? Bali kasi itong camera natin, naka-loop recording to. Automatic loop siya. Pero kung may mangyayaring mga hindi inaasahang insidente, yung recording na yon, instead na sumama yun dun sa automatic loop, meron siyang sariling folder na dun talaga mapupunta yung para sa mga unexpected na pangyayari. Automatic magre-record siya ng 10 seconds to 3 minutes bago yung insidente, then 30 seconds after nung insidente. Doon niya yun i-store sa separate folder. Safe yung file mo, hindi matatabunan ng mga bagong files. Yun ang kagandahan ng features na itong camera na to. So, matalino siya, matalino. Yun, syempre dahil pwede mo siya i-connect sa phone mo via Wi-Fi. Wi-Fi 6 ng gamit na itong camera na to. Lastly, yung pinakamagandang features niya din, na kapag ka meron kang OBD2 hardware kit, meron kang 24-hour parking surveillance. Kasi itong camera na to, meron tong G-sensor. So kapag ka nakaramdam to ng collision, ng bangga, masesensya ng camera.
Ang kagandahan pa no, dyan sa 24-hour surveillance niya, pag may nangyari, na i-record na netong camera mo yung pangyayari, pag on mo netong sasakyan mo, pagbalik mo, i-notify ka niya na may nangyari. Meron siyang ganong feature. Yan yung actual na ano natin. Nakakonect na tayo via 70My app. Yan yung live na footage niya, no? Yan, makikita mo sa cellphone mo ng real time yung footage kapag nakakonect. Ito naman yung actual footage natin ng gabi. Makikita nyo dyan dahil nga sa super night vision niya, maganda pa rin yung kuha niya. Makikita nyo pa rin ng malinaw yung mga license plate, traffic signs, kahit sa mga madidilim na lugar. Dahil yan sa image tuning algorithm niya. So designed talaga yan for low light condition. Binabawasan niya yung noise, binabalance niya yung exposure, at saka kinokontrol niya yung glare. Para yung footage niya talagang consistent at saka accurate. Meron din siyang f1.55 large aperture. Nagka-capture yan ng 78% more light para mas brighter at saka sharper yung night footage natin. Importanteng malinaw pa rin yung capture ng camera natin kahit gabi para kung anumang insidente mangyari, katulad nito, may nakita tayong insidente dito. Kitang-kita niya, no, documented siya. Yan, dahil detachable nga yung camera natin, so may two ways ng pag-transfer ng files. Pwedeng yung cellphone mo, i-download mo na lang doon dahil nakakonect naman sa app. Pwede rin namang i-direct mo na yung camera. Tanggalin mo, tapos i-direct mo na rito. Yan, makikita mo yung mga files. Example, ito. Yan, normal. Front camera. Yan yung album niya. Rear camera. Yan. Dito sa parking, dito ka yung videos ng nakapark ka. Dito sa events naman, dito na pupunta yung eding special folder kung saan kapag may mga collision, dyan mo makukuha. Ito mga photo. Yan. Kanina sinubukan natin yung voice command na take photo. Yan yun. That's it guys. Yan yung review natin ng 70My dashcam. Kita nyo naman kung gaano kalinaw. 4K true dashcam. Kasi merong mga dashcam na lumalabas na sinasabi nila 4K yung resolution pero hindi naman talaga true 4K. Dito nakita natin kung gaano kalinaw kahit gabi. So lahat ng features na nandito kompleto is more than capable para protektahan yung mga sasakyan natin. Practical siyang gamitin for family car, personal use na sasakyan, company car, lalo na yung mga owner ng TNVS, like for example Grab. At least magiging panatag ka na meron kang kumpletong documentation nung sasakyan mo. Kahit saan pa man yan nandun, kahit nakapark yan habang umaandar, umaga man o gabi. Kumpleto yung features niya para protektahan yung sasakyan mo. Pero teka, ang 70My, magbibigay sila ng introductory price na 4,949 pesos para sa front camera, rear camera, may kasamang SD card at saka may kasamang voucher na 1,000 peso discount para dun sa installation. Ganun kamura, gulat ako. Ang ganda ng camera, ang dami niyang features, tapos yun lang yung introductory price niya. So i-check nyo yan sa link na ilalagay ko dito sa ibaba para maka-order na kayo. Kailangan nyo to sa mga sasakyan nyo. That's it guys, and see you in the next video.